Alam niyo po ba mga kababayan, kahapon pang mainit, yung usap-usapan po patungkol dito sa ilalabas na desisyon ng Commission on Election or netong COMELEC. Kasi sabi po dito sa DZMM Radio Patrol 6:30, maglalabas ng desisyon ng Commission on Election COMELEC sa Miyerkules, Marso 18, kaugnay ng investigasyon sa Statement of Contribution and Expenditure or etong SOSE ni Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan, at Statement of Asset Liabilities or ito pong network and SALN dito pong si Senator Rodante Marcoleta. So ngayon, sabi pa dito, nag-ugat ang issue matapos mapag-alamang hindi tugma ang ginastos ni Marcoleta sa pangangampanya noong 2025 midterm election kumpara po sa idineklara niyang yaman sa kanyang SALN. At doon maliwanag din, mga kababayan, na kung matatandaan nyo, sa programa po ni Senator Rodante Marcoleta, inamin po niya na talagang tumanggap siya ng donasyon, mga kababayan, or tumanggap siya ng pera at maliwanag na hindi po niya inilagay or hindi niya idinetalye yung pangalan ng mga donor na nag-donate sa kanyang campaign funds. So ngayon, mga kababayan, ang isa pa dyan, kung titingnan nyo rin, baka sabihin ng iba, nagbasa lang tayo, wala tayong video na may papakita. So ito, pakinggan po natin. Inaasahang ilalabas ng Commission on Elections sa Miyerkules ang desisyon kaugnay ng issue sa Statement of Contributions and Expenditures sa SOSE ni Senator Rodante Marcoleta sa halalan noong May 2025. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, mainit ang naging talakayan ng komisyon sa ANBank kaugnay ng naturang kaso. Lumabas sa SOSE ni Marcoleta na gumastos siya ng 139.9 million pesos para sa kanyang senatorial campaign na may didisit agad Oy, Kuya Berhelio Sibal, bawasan mo dada. Naniwala ka naman sa COMELEC. COMELEC ang magdidesisyon kung ano ba magiging kapalaran ni Marcoleta. Dahil COMELEC ang nag-iimbestiga sa SOSE ni Senator Rodante Marcoleta. Di mo ba alam yon? mataas o mas mataas kaysa sa kanyang idineklarang net worth na mahigit naman sa 51 million sa kanyang SALN. Samantala, inaalam din ng COMELEC kung may kaugnayan ng reklamong ipinasa ng Office of the Ombudsman tungkol sa SOSE at SALN ng senador sa kanilang kasalukuyang investigasyon. Nauna na ang inamin ni Marcoleta na hindi niya idineklara sa kanyang SOSE ang ilang contribution sa kampanya dahil umano sa kahilingan ng mga donor na diba? Ayan maliwanag, inamin ni Marcoleta kamakailan na hindi niya po idinetalye o hindi niya idineklara yung mga pangalan ng donor sa kanyang SOSE, mga kababayan, dahil yun daw ang pakiusap. Kaya nga kung makikita nyo, si Marcoleta rin ang nagpahamak ng kanyang sarili. Natiling anonymous. Ngayon, mga kababayan, ang usap-usapan po kahapon pa na mga kababayang Pilipino po natin na kapag ka natanggal sa pagkasenador, ito pong si Senator Rodante Marcoleta, ang posible pong pumalit sa kanya ay si Ben Tulfo. Kung pakitama na lamang po ako mga kababayan kung ako po ay mali. Kasi kung matatandaan nyo, di ba nung eleksyon mga kababayan pan-13 po, ito pong si Ben Tulfo mga kababayan sa nakakuha ng maraming boto. Kung tutuusin nga kung nakalamang-lamang pa, etong si Ben Tulfo baka natalo niya po etong si Senator Amy Marcos. So ngayon, kung matatanggal si Senator Rodante Marcoleta, ang posibleng pumalit mga kababayan sa kanya, ayon po sa mga kababayan Pilipino po natin, ay walang iba kung hindi po etong si Ben Tulfo. Dahil kung titingnan nyo po talaga mga kababayan, kapag ka napatunayan sa investigasyon ng COMELEC, nasabit talaga etong si Senator Rodante Marcoleta at hindi po talaga nagsasabi ng totoo, lalo na sa kanyang SOSE at kanyang SALN, posible po talagang masibakyan mga kababayan sa pagiging isang senador. So ngayon, ang isa pa dyan, kung matatandaan nyo, na pinag-uusapan kahapon pa, yung lumabas na balita mga kababayan na kung saan, eto daw pong si Senator Ping Lacson, ibinunyag ang umano'y padrino system sa commission on appointment kapalit daw po ng pag-upo ni Bunoan sa DPWH dahil meron daw pong isang dating kongresista na miyembro ng commission on appointments mga kababayan ang humihingi ng proyekto dito kay Bunoan. So ngayon kung titingnan nyo, basahin muna natin. Etong nakita po nating balita galing po dito sa tagapagmulat Jean La Rosa. Sabi po dito, ayan
boom, iniimbestigahan ni Senator Ping Lacson ang ulat na may dating kongresista umano na humihingi ng DPWH project kay Manuel Bunoan. Kapalit daw po ng confirmation sa Commission on Appointments. Sabi pa dito, proyekto ng bayan, kapalit ng political approval. At tandaan, nung 19 Congress, ang chairman ng CA ay si Rodante Marcoleta. Kung totoo ito, sinong dapat managot? Sabi pa dito mga kababayan, eto pa daw ha, ayan o, Q Badis, Commission on Appointments. Now the public is hearing something disturbing according to an investigation being pursued by Senator Ping Lacson. An ex-congressman allegedly requested DPWH project from Manuel Bunoan in exchange for support and Commission on Appointments confirmation process mga kababayan. So ibig sabihin, kapalit po ng proyekto na ibibigay ni Manuel Bunoan mga kababayan doon po sa kongresista na miyembro o dating kongresista na miyembro ng Commission on Appointments mga kababayan or baka nga chairman pa ng Commission on Appointments noong 19 Congress, hahayaan nila or susuportahan nila yung mga approval dyan po sa Commission on Appointments. Halimbawa, may ipina-approve mga kababayan na itong si Manuel Bunoan or may empleyado na kinakailangan dumaan sa Commission on Appointments, talagang basta bibigyan ng proyekto, ang kapalit, malayang ma-approve yung inire-recommenda halimbawa nitong si Manuel Bunoan. So, ang isa pa dito mga kababayan, kung titingnan din po natin, sabi pa dito, government projects funded by taxpayers allegedly used as bargaining chips for political approval and who chaired the Commission on House of Representatives of the Philippines. Appointments during the 19th Congress, it was Rodante Marcoleta. Yan po yung sabi dito mga kababayan. So ngayon kung titingnan nyo po, ayan o, ito pa nga yung alleged DPWH project leverage case na kung saan mga kababayan, ito daw po yung request, DPWH project, and then kung makikita nyo mga kababayan, nandito si Manuel Bunoan, tapos yung chairman ng Commission on Appointments ay walang iba mga kababayan, kung hindi itong si Senator Dante Marcoleta at yung nag-iimbestiga ay si Senator Ping Lacson. So ngayon, baka sabihin ng iba, ano yan, gawa-gawa lang yan nung pages na nag-upload. Gawa-gawa lang yan nitong si tagapagmulat, Jean La Rosa. So ngayon ito, pakinggan natin mga kababayan, ito nakita po nating balita. Kasi sabi po dito, sa Bilyonaryo News Channel, Senator Ping Lacson ibinunyag ang umano'y padrino system sa CA kapalit ng pag-upo ni Bunoan sa DPWH. So ngayon ito, i-play po natin. Bukod sa flood control scandal, iniimbestigahan din ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson ang iba pang infrastructure projects ng gobyerno. Nadiskubre kasi na may mga hiningi umanong proyekto ang isang miyembro ng Commission on Appointments para sa confirmation ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Kunyari, taga-depensa. Kunyari, para sa bayan. Pero kung titingnan nyo mga kababayan, garapal din pala. Nasa hot seat ngayon ang isang miyembro ng Commission on Appointments noong 19th Congress kasunod ng revelasyon ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson. Ongoing na kasi sa pagkalkal niya ngayon sa listahan ng mga flood control at iba pang infrastructure project na umano'y hinihingi ng isang panel member ng CA kapalit ng pagkumpirma kay nooy DPWH Secretary Manuel Bunoan. Good afternoon. The first meeting of the Committee on Public Works and Highways of the Commission on Appointments in the first session of the 19th Congress is hereby called to order. November 22, 2022 nang isailalim sa CA Kaya naman pala mga kababayan, kung titingnan nyo pong maigi kaya naman pala gustong-gustong umupo sa Senate Blue Ribbon Committee bilang chairman. Dahil malaki pala ang posibilidad mga kababayan na sumabit din pala sa issue po ng maanumalyang flood control or mga palpak na proyekto dito po sa ating gobyerno mga kababayan, dito po sa ating bansa. So ngayon, kung makikita nyo, kung may katotohanan man po, yung binasa natin kanina, na kung saan may kasabwat na isang kongresista na miyembro or dating kongresista na miyembro ng Commission on Appointments na talagang tumatanggap ng proyekto kapalit po ng confirmation ito pong si Manuel Bunoan or pag-upo itong si Manuel Bunoan,
talagang mga kababayan, posible palang sumabit yung isang senador na ngayon na nagdudunong-dunungan na wala din namang alam. Anyway, ituloy pa natin. confirmation si Bunuan, kung saan chairperson ng CA Committee on Public Works and Highways si Nooy Sagip Party List Representative Yan! Rodante Marcoleta. Ang mga miyembro noon mula sa House of Representatives ay sina Bacolod Representative Greg Gasataya, Iloilo 4th District Representative Perjedel Biron, Congressman Albert Garcia, Oka Malapitan, Lani Mercado Revilla, Jordin Jesus Romualdo at Manuel Sagarbaria. Sa isang panayam ngayong Sabado, sinabi ni Lacson na lumabas ang impormasyon habang patuloy siyang nag-iinspeksyon kasama ang kanyang staff sa flood control project sa iba't ibang bahagi ng bansa para matukoy kung alin ang posibleng maanomalya o guni-guning proyekto. Saad ni Lacson na may impormasyon siyang hawak na sa pagdinig ng CA sa confirmation ni Bunuan bilang DPWH Secretary, naging kasangkapan ang confirmation para makapag-appropriate o makapagsingit ang hindi pa niya pinapangalan ng CA member. Pero sabi ni Lacson na galing kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang impormasyon kaugnay ng pagsasamantala ng di pinangalanang kongresista na humingi ng mga proyekto kay Bunuan kapalit ng kumpirmasyon nito. Noon ding November 22, Grabe, no? 2022, inaprobahan ng Commission on Appointments ang confirmation ni Bunuan. There is a motion to recommend to the plenary for the commission to confirm the ad interim appointment of Secretary Manuel M. Bunoan, Secretary of Department of Public Works and Highways. The chair hears no objection. The motion is approved. Congratulations, Mr. Secretary. Tuloy, ani Lacson, Kita mo, Senator Rodante Marcoleta, kung hindi dahil sa inyo, hindi mapapaupo itong si Manuel Bunoan. 'Di ba? Kung nung una pa lang sa Commission on Appointments, nag-object na kayo, hindi mapapaupong sekretary ng DPWH yan. Tapos ngayon, kung sino-sino ang kinakaladkad at sinisisi ninyo sa issue ng mga palpak na mga flood control project, maliwanag pala, Senator Rodante Marcoleta, na isa ka pala sa dahilan kung bakit naging sekretary ng DPWH etong si Manuel Bunoan. Kasi dumaan naman pala yan sa inyo. Yun naman pala mga kababayan, kung may ganito po palang padrino system at may kapalit yung pag-appoint sa isang posisyon mga kababayan, lalo na kung ang nasasangkot ay isa ring politiko, hindi po ata makatao yan. Tapos ngayon naguhugas kamay sa pamamagitan ng makatao raw at sinusuportahan ng mamamayang Pilipino, pero hindi naman pala. Dahil kung hindi naman pala dahil kina Senator Rodante Marcoleta, hindi naman magiging sekretary ng DPWH yang si Manuel Bunoan. Pero kung may kapalit nga, kita nyo wala talagang nag-object. Anyway, tuloy pa natin. ang pagsusuri ng kanyang team sa mga flood control project kabilang ang sa Metro Manila at ang lugar kung saan mas lumala pa ang pagbaha matapos maitayo ang isang pumping station. Pagtitiyak ni Lacson, kung sino man ang nasa likod ng substandard o ghost projects na yan, dapat kasama sa masasampahan ng kaso na siyang irerekomenda ng Blue Ribbon Committee. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Abante. Bukod sa flood control Alam nyo mga kababayan, sa totoo lang, nagkamali talaga ng taong nakabangga ito pong si Senator Rodante Marcoleta kasi wala talaga siya maibabato kay Senator Ping Lacson. Pero si Senator Ping Lacson mga kababayan, once na magsimulang mag-imbestiga yan, talagang kung merong itinatago or kung meron nang itinatago itong si Senator Rodante Marcoleta, lalabas at lalabas po talaga yan. Lalo na kung may kinalaman po sa interes ng taong bayan. Lalo na kung may kinalaman sa mga palpak na proyekto at kung may kinalaman sa maanumalyang pag-a-appoint mga kababayan. Lalo na at siya nga po ang chairman ng Commission on Appointments nung 19 Congress mga kababayan. So ngayon, hindi na rin nakakapagtaka kung isa sa pinag-uusapan ng mga kababayang Pilipino po natin na kapag ka napatunayang nagkamali, ito pong si Senator Rodante Marcoleta dun sa kanyang sose at sa kanyang SALN mga kababayan, posible po talagang mapalitan siya ni Bentol po. Dahil kung titingnan nyo talaga mga kababayan po dito, wait lang, lakihan ko lang. Yan, kung titingnan nyo talaga mga kababayan, si Bentol po talaga yung pang-13 na nakakuha ng pinakamalaking boto noong midterm election. At ang boto na nakuha po niya ay mahigit 12.1 million mga kababayan. Konti na nga lang, lamang lang si Senator Amy ng 200k mahigit mga kababayan. Kung nakalamang pa ng konti kay Senator Amy, ito pong si Bentol po baka laglag.
eto pong si Amy Marcos. So ngayon, hindi na rin nakakapagtaka kung usap-usapan ng mga kababayang Pilipino po natin na kapag etong si Senator Dante Marcoleta ay natanggal bilang isang senador, baka palitan po siya ni Ben Tulfo, mga kababayan. Kasi nga si Ben Tulfo, yung pang-13 na nakakuha ng pinakamalaking boto, mga kababayan, noong midterm election. So hindi na rin nakakapagtaka na kapag natanggal itong si Rodante Marcoleta, halimbawa, ay palitan siya ni Ben Tulfo. Pero kayo, mga kababayan, kung kayo ang tatanungin, dapat lang bang matanggal sa pagkasenador etong si Senator Rodante Marcoleta kung sakaling mapatunayan ng COMELEC, mga kababayan, or mapatunayan sa COMELEC na talagang may problema sa SOSE nito pong si Senator Rodante Marcoleta at saka po sa kanyang SALN. So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo. Hingil po dyan, mga kababayan.